Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama nyo sa kwentuhan at kulitan, pati na rin sa pagseserbisyo sa bayan. Ako naman po si Julie, bumabati ng isang mapagpalayang tanghali sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating masisipag at masisikap na mga migranteng manggagawa sa bawat sulok ng mundo. Kamusta mga karadmig? Ito si Tita Clau, nakikisawsaw sa mga ganap at isyu na mahalaga sa ating mga kababayan. Welcome po sa Toronto's Best Filipino Community Radio Show. Samahan niyo po kami sa ating episode 30 ngayong October 8, 2023 at patuloy nating alamin ang kalagayan ng ating mga magsasaka sa Pilipinas. To learn more from our past and future episodes, just check us out on Instagram, Facebook, YouTube, and Spotify. Subscribe and follow us na rin para lagi kayong updated. Isulat nyo lang ang Radyo Migrante Toronto sa search bar. So today, we will talk about this week's top news dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakikinggan din natin ang isang awit mula kay Chris Aranyas, and then makikinig tayo sa pulso ng mga umattend sa community forum ni Attorney Nery Colmenares noong October 1. At syempre, hindi po matatapos ang ating episode kung wala ang Pinoy Tayo segment kung saan mapakikinggan natin ang continuation ng interview with Zenaida Soriano, ang chairperson ng Amihan National Federation of Peasant Women. Marami tayong matututunan this week, so simulan na natin mga karadmig para sa ating top news sa ngayong linggo. Para sa unang balita mula sa Bulatlat, groups alarmed over Masbate bombing exercises. Noong September 23 at 24, ang Philippine Army ay nagsagawa ng live firing exercises sa kanilang headquarters sa Purok 5, Barangay Panisihan sa Masbate. Ginawa nilang target ang Purok 7 ng Barangay Bonifacio sa kanilang live firing para umano'y sukatin ang lakas at kawastuhan ng artillery weapon. Iniulat ng Defend Bicol Stop the Attacks Network na umabot daw sa 31 na pasabog ang natamo ng Mount Bagulayag. At ang sabi nga ng Madao Village Chief na si Raul de Pedran, hindi daw isiniwalat ng militar sa kanila kung ang pagbomba ay may kaugnayan sa mining operations sa kanilang lugar. Pero makikita naman daw na ang piniling target sa Barangay Bonifacio ay mayaman sa ginto at may mga minahan ng ginto. Ang ng lupa na tinarget ay may pinapatakbong gold mining operation doon. Nako, mukhang hindi lang pang testing ang layunin yan. Sabi nga ni Danny Molintas ng Environmental Defenders Congress, ang mga pambobomba daw ay first part pa lang. Pagkatapos nun ay magkakampo ang mga militar sa mga komunidad na itong upang subukang patahimikin ang paglaban o pag-resist ng mga mapanirang pagmimina. At sa ganitong konteksto raw nangyayari ang maraming kaso ng mga pang-aabuso sa karapatang laban sa mga organizers sa mga komunidad. At para naman sa pangalawang balita, mula sa Philippine Star, groups condemn military killing of farmers and a pregnant woman in one day. Sa ika-51 anibersaryo ng Batas Militar noong September 21, dalawang magkahiwalay na operasyong militar ng Armed Forces of the Philippines ang humantong sa pagpatay sa mag-asawang magsasaka na sina Jover at Amy Villegas sa Masbate at pagpatay sa isang buntis at 5 pang sibilyan sa Negros Occidental. Ayon sa mga progresibong grupo, ang mga pamamaslang na ito ay tahasang paglabag sa international humanitarian law na nagbabawal sa pag-atake sa mga sundalo at sibilyan na hindi direktang sangkot sa mga armadong labanan. Oo nga, dahil ang international humanitarian law ay nagsasabing may pagkakaiba sa pagitan ng mga sibilyan at mga mandirigma. At ipinagbabawal din ang mga pag-atake sa mga mandirigma na hindi na aktibong lumalahok sa labanan. Tulad ng kapag sila ay nasugatan, may sakit,
o nahuli ng kaaway. Kapag ganito ang kaso, tinatawag silang hors de combat or out of battle at may karapatan sila sa proteksyon. Nakita nga natin na ang paglabag sa international humanitarian law ay lumala sa ilalim ni Duterte. Lumala ang pag-red tag at pagpatay sa mga magsasaka ng mga state forces. At patuloy ito sa ilalim ni Marcos Jr. Tinatawag nila itong counterinsurgency operation kahit na kakaunti o walang ebidensya na nagpapakita na ang mga magsasaka ay bahagi ng New People's Army. Ganito rin ang nangyari noong panahon ng batas militar ni Marcos Sr. Laganap din ang mga pamamaslang sa kanayunan na natatarget sa mga magsasaka na kritikal sa mga patakaran sa reforma ng lupa ng gobyerno. Kaya nga ang sabi ng grupong karapatan, quote, sa isang nakagagambalang pamilyar na script, sinabi ng mga salarin na ang mag-asawa ay mga miyembro ng NPA na napatay sa isang engkwentro ng militar, unquote. Tapos yung 6 naman na civilian ay pinatay daw during a, quote, 10-minute armed encounter, unquote. Pero ayon sa statement ng Jose Rapsing Command ng NPA sa Masbate, hindi daw miyembro ng NPA yung mag-asawa. Tapos yung 6 na civilian naman, pinagbabaril habang nakasakay sa isang tricycle. Binubuo ito ng isang mag-asawang miyembro ng NPA kung saan ang babae ay 6 na buwang buntis. Kasama ang 3 medical personnel ng NPA at isang civilian na tricycle driver. Kaya pala ang tugon ni Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party dito ay, quote, ang mga biktimang ito ay mga sibilyan o hindi armadong mandirigma na hindi nagbabanta, ngunit sila ay sadyang tinututukan at brutal na pinatay ng mga sundalo ng gobyerno, unquote. Tahasang paglabag po ito sa international humanitarian law na laganap sa ilalim ng Administrasyong Duterte at Marcos Jr. Patuloy po kayong nakikinig dito sa Radyo Migrante, Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita. At ngayon naman, magbalik tanaw po tayo sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Hello po ulit, ako si Julie, bringing you today's segment of ang ating kasaysayan. Tara, let's learn more about our history and remind ourselves that history is not just information about the past, because history is a way for us to learn more about our culture and get to know more about ourselves as Filipinos. Starting as the Department of Agriculture and Manufacturing 125 years ago, the Department of Agriculture has seen the realization of many milestones, such as the implementation of the Masagana 99 program, which made the country self-sufficient and a rice exporting country. Sa linggong ito, aaralin natin kung ano ba ang Masagana 99. Binabanggit kasi ito ni President Marcos Jr. dahil sa may plano siyang magsagawa ng agrikulturang programa katulad nito na tatawagin niya namang Masagana 150. Ang Masagana 99 ay isang agriculture program na pinatakbo ng diktadoryang Marcos Sr. noong 1973. Isang taon matapos niyang ipatupad ang batas militar. Ano ba ang ibig sabihin ng masagana? Sa Ingles, it means bountiful. Tapos, yung 99 ay tumutukoy sa kaban na aanihin kada ektarya ng lupang tinaniman. Ang Masagana 99 ay isang programa na nag-aalok sa mga magsasaka ng isang pakete. High-yielding rice seeds, pesticides, herbicides at fertilizers ang laman na maaari nilang bilhin sa pamamagitan ng pangungutang sa mga rural bank na kino-ordinate ng gobyerno. Ang orihinal na plano dito ay patakbuhin ito mula May hanggang October ng taong 1973.
Ngunit pinalawak ang pagpapatupad nito sa buong bansa noong 1974. Pero ito ay dahan-dahang itinigil noong 1984 nang walang anunsyo o formal na pagsabi mula sa diktadoryang Marcos Sr. Ano ang nangyari sa Masagana 99? Bakit ito ipinatigil? Nakatulong ba ito o nakapagpahirap sa mga mamamayang Pilipino? May mga nagsasabi na tumaas daw ang ani dahil sa Masagana 99 at naging self-sufficient daw ito ng ilang taon. Pero kahit na nasolusyonan ng panandalian ang krisis sa bigas noong 1970s, bumagsak ang programa matapos na hindi mabayaran ng mga magsasaka ang kanilang mga utang. At nagresulta ito sa pagguho ng domestic rice industry. Nabaon sa utang ang maraming mga magsasaka. Dahil sa malawakang hindi nabayarang pautang, maraming rural bank ang nabankrupt. May mga issue din sa high-yielding rice seeds ng Masagana 99. Itong mga binhi na ito ay chemically dependent kaya't hindi ito sustainable at ang mga pesticide at herbicide na kailangan gamitin para dito ay nakasisira sa ating kalikasan. Sa pagkaluklok ni Marcos Jr. sa sarili niya bilang Secretary of the Department of Agriculture, sinabi niyang may mga rekomendasyon na magpatupad ng kaparehong programa. Ito ang Masagana 150 or 200, kung saan magreresulta sa ani na aabot ng 150 o 200 na kaban kada hektarya ng lupa. Ngunit maraming lumitaw na issue sa iminungkahing programa. Una na dito ang paggamit sa hybrid seeds na hindi maaaring ibinhi ng mga magsasaka. Sila ay mapipilitang paulit-ulit na bumili ng mga binhi sa mga korporasyon ng hybrid seeds na siguradong kikita sa programang ito. Para sa mga magsasaka, hindi ito sustainable na kabuhayan. Salamat Julie sa pag-explain nitong Masagana 99. Nabanggit nga ito ni Zenaida Soriano ng Amihan sa kwentuhan nila ni Wayne's last episode. At marami din tayong matututunan mula sa makakakwentuhan natin next week na si Danilo Ramos ng Kilusang Mangbubukid ng Pilipinas. At ayan po ang ating kasaysayan. Did you learn something new about our history? Share nyo yan sa aming Facebook page. Hanapin lang ang Radio Migrante and join us again next week para sa mas marami pang pag-aaral ng ating history. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Maraming salamat Tita Julie at para sa susunod na segment, lumubog po tayo sa kulturang Pilipino. Ngayon naman para sa kulturang Pilipino, ako si Tita Clau. Nais nyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta at tula mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. Ang handog namin sa inyo ngayong linggo ay ang kantang Pesante. Ang awit na ito ay isinulat ni Chris Arañas noong October 2018 para sa pagdiriwang ng Peasant Month. Si Chris Arañas ay isang 22-year-old singer and songwriter mula sa Naga City, Camarines Sur. Isa siyang progressive contemporary alternative folk artist. Siya rin ang lead vocalist and rhythm guitarist ng alternative folk rock band na Maug. Miyembro din siya ng R&B group na Rhythm and Drip. Halos isang taon pagkatapos gawin ng kanta, sa wakas ay naitala ang hilaw na tangkay ng gitara at mga vocal, salamat kay Hanina Britannico. Ito ay pinahusay, pinagdalubhasaan at inayos ng For the Lab at Musika Publiko. Ang awit na ito ay nagpapahayag ng kasalukuyang kalagayan ng mga magsasakang Pilipino na naghihirap sa ilalim ng ating malakolonyal at malapyudal na lipunan. Mula noong araw na isinulat ito, ang Pesante ay ipresent sa iba't ibang demonstrasyon ng masa, aktibidad at kultura, pagtitipon at iba pang aktibidad na nagtataguyod ng karapatan ng mga magsasaka. Lupang minana
Lumipas ka sa lupang ninuno, kapalit ng kwarta ay dugo ang pinandidilig para sa mga luho. Kinabukas ay isa na padpad, kundi sa kalayaang huwad. Mga ambog, mga berdugo, ninanakaw pati ang buhay mo. Pisante, mabuhay ka, lupa mo ay inangkin na. Mga ambog, mga mandarambog, maranay pumuputok habang ako'y tumutugtog. Pesante, mabuhay ka, lupa mo ay inangkin na. Mga ambog, mga mandarambog, maranay pumuputok habang ako'y tumutugtog. Pesante, mabuhay ka, lupa mo ay inangkin na. Mga ambog, mga mandarambog, maranay pumuputok habang ako'y tumutugtog. Mga ambog, mga mandarambog, Pisante, mabuhay ka. Mga kamay puno ng butil ng bigas, silang bumubuhay sa mga taong nangangahas, na sabihing wala silang pakisadas, na dinadanas ng mga naghihirap. Yan ang buhay ng pesante. Muli, ako si Tita Clau, lagi niyong maasahan na maghahandog ng makabuluhang musika, tula at marami pang iba na nagdidiwang ng kulturang Pilipino dito lang sa Radyo Migrante 105.5 FM. Sa ating puso segment naman, pakinggan natin ang mga saloobin ng ating mga kababayan na umattend ng community forum ni Attorney Nery Colmenares noong October 1. Ano pong masasabi niyo dun sa talk ni Nery Colmenares? It was very nice. Maganda naman ang advice niya. Talagang hindi maganda yung confidential fund na yan, gastos ng gastos. Siya lang ang makakatulong sa atin na makarating sa bansa natin ang nangyayari ngayon. Kawawa yung mahirap pa. Walang trabaho sa atin. Kailangan gumawa ng factory na magagawa ng mga Filipino para hindi na sila aalis. One thing I learned from Nery's talk is we're really being taken advantage of. Marcos and Duterte, they got their power through bad ways, and they're using that to take advantage of us even more, especially sa Maharlika Fund, which was talked about earlier, na parang iniisip na talaga nilang hindi nag-iisip yung mga tao kasi harap-harapan ng ginagawa yun. Informative at napaka-inspiring siya. The fact na lalo sa ngayon among sa Filipino community na napakalakas ng mga disinformation, na mga maling pag-intindi sa history ng bansa natin. So napakaganda na clarifications yung mga inilabas ni kasamang Nery Colmenares, at saka napaka-inspiring dahil totoo naman sa sinabi niya na dapat hindi tayo mawalan ng pag-asa, hope sa pagbabago sa bayan natin, kasi pag sama-sama, pag nandyan pa rin yung tiwala at yung tinatawag na pagkilos at maging bukas sa mga information at handang tumulong para mabago ang bayan natin, ay talagang may mangyayari at maliwanag yung kinabukasan ng bansa natin pag lagi tayong kumikilos. Salamat. At iyan po ang ating pulsa segment sa linggong ito. Maraming salamat sa mga nagbahagi ng kanilang karanasan. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong aalis mga kababayan. Ipagpapatuloy natin ang ating usapan kasama si Zenaida Soriano, ang chairperson ng Amihan National Federation of Peasant Women. Mapakikinggan po natin yan after the break.
Ayan, ako po ang inyong host, si Waynes, para sa ating Pinoy Tayo segment o Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapapakinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na perspectives ng ating mga kababayang Pilipino. Ipagpapatuloy natin ang ating usapan kasama si Zenaida Soriano o Nanay Zen, ang chairperson ng Amihan National Federation of Peasant Women. Pag-uusapan natin kung anong mga forma ng pag-atake o karahasan mula sa estado ang hinaharap ng mga pisante. Ano ang posisyon ng amihan sa confidential intelligence funds ng presidente at vice-presidente? At ano ang kanilang mga panawagan? Tara at pakinggan po natin. Aktibong-aktibo ang mga kababaihan dito sa mga bungkalan, no? Pero pag sinabing bungkalan ngayon, masama na ang kanilang tingin. Kaya sabi namin, sige, community gardening, ganun na ang tawag ng mga kababaihan. Para sa ganun, sama-sama sila, at dito nadidevelop ng mga miyembro yung kanilang kakayahan na mamuno, sama-samang magplano, ano ang kanilang mga itatanim, paano yun nila, yung sistema ng kanilang pagtatanim, paano yung hatian ng mga gawain, at kung paano nila sama-samang pauunlarin yung sakahan, at gayon din ay kung paano nila paghahatian ng tama yung kanilang mga yung bunga, yung ani ng kanilang mga pinaghirapan. Kaya dito na-develop talaga nila, dumami itong mga ganitong inisyatiba na kung saan kapag nalaman ng militar, ito naman ang kanilang sinisira. Kaya yun din yung naging sa Negros at sa Panay at sa Mindanao, sa iba't ibang mga probinsya natin na talaga namang dinurog ng mga militar na yung mga pinatay yung mga aktibong leader at miyembro, ikinulong, sinampahan ng mga gawa-gawang kaso na halos hindi na palabasin, hindi naman naghihiring, katulad yung member namin na mga nakulong. Sabi, ang dalang meron pa nga 4 na taon na nakakulong, 2 beses pa lang na nakapag-hearing, o kaya naman 3 taon na pero wala pang hearing na nangyayari, no? Ang kaso nila mga may mga armas na mga pasabog at mga kung ano-ano na hindi pwedeng i-bail, at ganun din, talagang bubulukin lang sila. Kaya kumbaga sa pansamantala, yung mga miyembro namin ay umatras din naman talaga. Natakot din dahil nga sa pinupuntahan talaga sila ng NTF-ELCAC sa kanilang bahay. At pilit silang pinapasuko. Iniimbitahan lang daw punta sa barangay. Pero pagdating doon, ay suko na pala ang kanilang kategorya. Pinapasumpa na sila, no? At ang sabi ay babayaran, pero wala namang natanggap yung mga Ang binabayaran nila yung mga ilan na mga nagpapagamit talaga. Sa ng COA, ang laki-laki ng pera na nakalaan sa NTF-ELCAC. Nanay Zen, gusto kong itanong sa inyo dahil nagbabaga ang balitang yan, confidential intelligence funds, ano po ba ang opinion ng amihan sa mga funds na yan? Ay talagang tinututulan namin ng husto dahil ano ba yan, confidential fund na yan? At bakit ang presidente ay bilyon-bilyon ang confidential fund? Ganon din ang vice-presidente. Tapos, lahat ng mga ahensya ng gobyerno may intelligence fund na ang lalaki. At ito ang balita nitong nakaraan. Nag-ticket nga kami sa Kongreso noong isang na may hearing nung kay Sara Duterte na 11 billion pesos. 11 araw lang yung 81 billion pesos ay ginastos sa 11 araw lamang. Ano yun? Ang dami-daming naghihirap ng mga mamamayan. Tapos
ginastos lang ng pagganon-ganon. Buti na lang daw, yun, sana ay totoo na kumbaga naka-gain din tayo ng ano dito dahil nailabas natin, nailantad natin yung kanilang mga ginagawang yan, ano? Kung kaya't medyo umatras ang nag-iisip-isip ngayon ang Kongreso kung ibibigay pa ba yung mga confidential fund na yan na ganong kalalaki doon sa ano, bubusisiin na nila itong ano na ito ng confidential fund. At kaya nga panawagan namin na dapat ay suportahan natin lahat ito, bantayan natin ng husto dahil ito ay pera nating ng bayan, o kung inutang man ito, tayo din ang magbabayad, kaya't atin din ito. Kaya't kailangan tayong maging mapagbantay at maging vigilant doon sa ano talaga ito at maging pursigido para ipaglaban yung ating karapatan. No? Kaya Nanay Jen, 125 million pesos po in 11 days ang ginastos ni Sara Duterte. Kaya lang po ang sinasabing tatanggalin na daw ang confidential funds sa kanya pero ilalagay din po yata sa intelligence funds sa ibang sektor lang pero intelligence funds din po. Kaya nga ang panawagan natin dapat kahit yung ating mga OFW sa iba't ibang bansa lahat ay ano kasi kayo yung nagpapadala din naman ng mga pera na siyang pinagkakakitaan ng gobyerno, di dapat ay talagang magpahayag ng pagtutol at pagkundina dito sa ganitong klase ng ng pamamalakad sa ating pondo, no? At hindi lang kami na mga nandito na mga magsasaka at mga ilang mga progresibong sektor, kung hindi yung buong mga mamamayan dapat, dahil tayong lahat ang involved dito, no? Kaya kailangan magkaisa talaga tayo para ipaglaban yung ating mga karapatan, yung kinakailangan nating mga ayuda at yung kinakailangan nating pondo para sa mga pangunahing serbisyo at mga programang pangkaunlaran. Hindi yung programang pangkaunlaran ngayon ni BBM na kung saan ay puro tulay, kalsada, mga train, airport, at puro mga lupaing agrikultural at mga lupain at gayon din ay yung ating mga katubigan na yung mga conversions ng ating mga pangisdaan at ng mga reclamations area na tinatambakan ang ating mga dagat, at yung ating namang mga bundok ay pinapatag, no? At nagkukulang pa sila doon sa bundok na pinapatag para mapadali, para mabawasan yung gastos nila. Yung mga coral reefs mismo natin, yung mismong karagatan natin, ang kanilang sinisira at yun yung ipinantatambak doon sa mga artificial islands or sa mga reclamations area na ginagawa nila. Dahil ito ay para sa ekoturismo na kanilang isinusulong at para sa kanilang negosyo, no? Napagandahin ang mga kalsada at mga iba't pang mga infrastruktura, at dahil dito din sa infrastructure malaki ang kurakot, ano? Na yun nga yung sinasabi ng mga politiko na talagang may malaki ang kurakot sa pagpapagawa ng mga kalsada, mga tulay, mga building at mga kung ano-ano pa. Kaya dapat talagang maramihan yung pupundi na dito sa sistemang ito ng gobyerno. Dahil pag pinatupad niya yan mga iba't ibang mga sabi nga ng mga taga Central Luzon ay para ng egg pie yung aming mga lupain na puro kabila ay highway, no? Totoo na pabilis ang pero kung para sa ordinaryong mamamayan, bihira naman silang dumadaan doon. At ang problema pa sa aming mga magsasaka, kapag tumawid yung highway na yan, hindi na kami makakatawid doon sa kabila ng aming sinasaka, no? Kailangan na namin sumakay at magbiyahe kung paano,
ang hirap tumawid sa highway, no? At lalong napahirapan yung mga magsasaka sa ganitong kalagayan. Gayon din, pati yung mga patubig na sagasaan nitong mga ilang mga ng mga highways na yan. At gayon din yung mga pagka nagkaroon naman ng highway, nagkakaroon na ng mga iba't ibang mga commercial establishments. Kaya yung mga ilog, mga sapa ay sinasarahan na rin. Kaya yung mga patubig sa mga para sa palayan ay nahaharang na. At ang problema naman ay bumabaha doon sa mga kabahayan, no? Kasi nakukulong no? Dahil nasarahan. Kaya sabi nga ng mga taga Central Luzon, ano yung nangyari nitong nakaraan na umulan ng todo? Yung mga taga Bulacan, bigla, hindi naman daw sila binabaha ng ganun dati. Bakit sobra-sobra na yung baha at ilang araw bago umupa yung baha? Hindi katulad nun na isang araw lang humupa na yun dahil aabos na yun pupunta na yun sa dagat o sa kung saan ng malaking ilog doon Kaya ang laking problema natin talaga, hindi talaga synchronized din yung mga plano ng gobyerno doon sa tunay na pagpapaunlad. Ang umuunlad ay ang mga nagdayuhang negosyante, kasabwat yung mga lokal na nating mga burokrata kapitalista, yung mga nasa gobyerno rin na mga mayayamang negosyante na at yung iba pa. Akalain ba naman natin na pati si Henry C, pati si Ayala ngayon ay nag-aano na ng mga real estate, sumasaklaw na sila na ang nangangamkam ng mga lupa dito sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ang Ayalas dito sa Laguna, ang dami na nilang kinukuha ng mga lupain, pati sa Batangas, dito sa Southern Luzon, na kung saan ay mga proyekto nilang ganun din si Villar, no? Talagang yumaman na sila dahil yung pagpapatayo nila ng mga iba't ibang mga negosyo. Pag nandiyan na yung kalsada, isa pa nga sa sabi nga nung mga na-interview namin mga magsasaka dito sa Laguna, sa kung tutuusin problema din niya ang farm to market road. Yung mga ginawa daw ng mga kalsada na yan, kapag nalagyan na ng farm to market road, sinimento yan, maya-maya nandyan na yung mga land speculator, namimili na ng lupa. At kahit na mga kahit na mga may patubig, dahil yung mga magsasaka, dahil nga mga palayan yan na hindi naman kumikita yung palay ng gusto, di ibebenta na lang, na ino-offeran sila ng milyon-milyon doon sa kanilang mga lupain. Kaya, ayun, ang dami nga yung mga land use conversions na nangyayari. Mm-hmm. Nanay Zen, ano po ang inyong mga kampanya o panawagan? Bali ngayon talagang October ay yung usapin sa lupa. Kasi magkakarugtong na rin naman na yung usapin sa lupa yung ating kailangang ipaglaban talaga ng gusto. Dahil nililin lang tayo na para bang emancipation bill daw itong kay Bongbong na inilibre niya yung utang ng mga magsasaka nung panahon na nung nasaklaw ng land reform na hindi nakabayad, no? Pero ang totoo napakaliit na bilang lang ng mga magsasaka yung na biyayaan nito. At gayon din, marami pa yung mga hindi nasaklaw, paano ang gagawin doon? Yung mga hindi mabibiyayaan, no? Kasi 600,000 lang ay milyon ang mga magsasaka na sinasabi nila batay sa report nila na nabigyan nila ng sa land reform program simula nung panahon ng PD27 hanggang nag-Carter, no? Ano na ang mangyayari doon sa mahigit 2 milyon na mga
mga magsasaka na hindi makakatanggap dahil 600,000 lang yung mabibigyan ng emancipation na yun. At saka marami din doon yung iba nakabayad na ng kumbaga may ilang taon na rin namang nakapagbayad, no? O kaya naman wala na rin yung lupa na ibenta na at ang mga din diyan ay nakonsentra na rin doon sa mga dating mga Panginoong may lupa o sa mga bagong Panginoong may lupa, yung mga land speculator na nagpunta sa mga kanayunan, na kaya wala na hindi yung magsasaka ang na-liberate mo, kung hindi yung nakaangkin ng lupa. Kaya hindi naman maayos ang kanilang pagsubaybay talaga doon sa pagpapatupad ng land reform program nila Kaya marami dyan ang nakapagbenta na ng mga lupain at na land use conversions na. Kasi kung tutuusin yung South Superhighway, North Expressway, yung kahabaan na yan, yung mga kung titingnan mo ngayon, kukunti na ang mga palayan, puro na palit gamit na. Yan yun yung mga dating na land reform. Ayan, Nanay Zen, meron po ba ang huling mensahe para sa mga ating tagapakinig? Idudugtong ko lang na kaano namin doon dito sa usapin ng lupa na ito na maipaalam sa buong madla yung mga nangyayaring ito at suportahan yung laban ng mga magsasaka. Dahil yung laban ng mga magsasaka sa lupa ay laban nating lahat. Dahil dito nanggagaling yung mga resources sa lupa, nanggagaling yung ating mga pagkain na itinatanim ng mga magsasaka, at kung kaya't kailangan natin ipagtanggol yung ating karapatan dahil dito sa mga panibagong mga batas na ipinapatupad na naman ngayon, yung National Land Use Act na gustong ipatupad ng gobyerno ngayon, at kung paano pa nila yung split at yung patuloy nilang gustong pag-convert ng mga lupang sakahan at pag-imbita sa mga investors na mag-invest na dito sa Pilipinas para sa hindi sa kapakinabangan ng mamamayan, kung hindi talagang para sa interes lamang ng iilan. Kaya yun, kailangang mapalawak natin ng gusto yung laban na ito, at kailangan namin ang suporta ng lahat ng mga mamamayan, at malaki ang may tutulong ng mga OFW dahil sila yung mga karamihan ay mga nanggaling din sa kanayunan na may mga kamag-anak na mga magsasaka at pera din naman nila yung ginagamit din ng gobyerno doon sa ilang mga pangailangan natin. Kaya kailangan namin ng tulong ninyo na talaga natin, makundi na natin itong mga proyektong hindi naman nakakatulong sa mga mamamayan, kung bagkus ay lalong naglulubog sa atin sa kahirapan, kagutuman at kawalan talaga ng lupa. Baka mangyari niyan, mga puro dayuhan na ang may-ari ng lupa sa ating bansa. Iilan na lang ng mga Pilipino ang nagmamay-ari ng ating mga kalupaan. At tayo na ang, masasabing, yung noong panahon pa nung bata pa ako na nagsisimula pa lamang ako, sinasabi parang nagiging squatter na tayo sa sarili nating bayan. Baka totoong mangyari na nga na tayo ang maging squatter sa ating sariling bansa. Kaya yun, panawagan talaga namin ay suportahan ang laban ng mga magsasaka para sa tunay na reforma sa lupa. Yung pagsasabatas mismo ng batas na nandiyan, yung Genuine Agrarian Reform Bill at saka yung Rice Industry Development Act ay kailangang maipatupad na, at yung iba pang mga support bills na para sa pagpapaunlad talaga ng ating bansa. Gayun din ay itigil na yung ibasura yung rice liberalization law, yung RA 11203, at gayun din ay itigil yung
karahasan sa mga mamamayan. Basura yung basura yung EO-70 o yung anti-terror law at buwagin na yung NTF-ELCAC at gayon din ay palayain ang lahat ng mga bilanggong politikal, no? Kasi matagal na silang nagdurusa sa kanilang mga kulungan at kailangang sa minimum ang hinihiling namin ay palayain ang mga nanay na may mga maliliit na anak, nakababaihang bilanggong politikal, gayon din ay yung mga matatanda, kailangang i-release na rin nila, lalo at saka yung mga may sakit. At gayon din ay palayain yung mga yung mga palayain lahat dahil o kaya naman ay pabilisin nila yung proseso ng mga hearings para at least yung lumalabas yung iba nakulong napagsilbihan na pala nila ng sobra-sobra yung kung natuloy yung kaso na yung conviction dapat ay 4 na taon lang nakulong sila ng 10 taon, no? Tumanda na sila sa kulungan at yung iba pa nga talagang ang tagal-tagal na. Kaya pabilisin yung proseso ng pagkuha ng hustisya para sa mga bilanggong politikal at palayain na ang mga ito. Kaya sama-sama tayo ipaglaban ng ating mga karapatan at talagang para tayo sa isang tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon. Ayun. Maraming salamat po Nanay Zen sa inyong oras sa pagbabahagi. Kasama niyo pong tumitindig ang mga OFW at migrante na nasa ibang bansa. Maraming salamat. Ayun. At dyan po nagtatapos ang ating interview. Maraming salamat sa pakikinig. Dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. Siyempre, to stay updated sa happenings sa ating community, ito ang mga event at announcement. On Tuesday, October 11, inimbitahan tayo mga karadmig ng MRCC, Migrants Resource Center Canada, sa Giving Tuesday. Ang Giving Tuesday ay isang araw para sa mga Canadian na magkaisa at magbigay ng donasyon sa mga kawanggawa at layunin na mahalaga sa kanila. Ang pambansang araw ng pagbibigay na ito ay itinatag upang kontrahin ang pagtutok sa consumerism. Kaya, for this Tuesday, please consider donating to MRCC by visiting migrantsresourcecenter.ca/donate. Sa October 13 hanggang 15 naman, ang Spring Magazine ay mag-host ng Red October Conference, a conference of socialist ideas in action. The conference will include 12 sessions on topics such as building a fighting labor movement, the relationship between the state and revolution, why we organize the working class, socialism and elections, and more. And for more information about the conference and its full program, bisitahin ang website ng Spring Magazine. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week kung saan susuriin pa nating mabuti ang sitwasyon ng mga magsasaka sa ating bansa at kung ano ba ang solusyon sa krisis sa pagkain sa atin. Can't wait na magkwentuhan tayo muli. Sana po ay marami kayong natutunan sa isang oras na pinagsaluhan natin. Please be kind to yourself and enjoy the rest of your day dahil bukas ay simula na naman ng hindi maiiwasang pagbabanat ng buto at ng patuloy na pakikipagsapalaran para sa ating mga mahal sa buhay na umaasa sa atin. Padayon mga karadmig para sa progresibong politika at pagbabago. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Zenaida Soriano, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, at higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, muli, mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas!